Hanilet Abençania. Huwag na po sana mamutawi sa inyong bibig ang mga gintong klaseng pananalita. O mga kababayan, isa na ito marahil sa pinakamaikling press briefing sa ating kasaysayan. 8 minutes lang na briefing ni Claire Castro mga kababayan, ang ating overacting secretary. At wag ka, dahil sa 8 minutes sa iyan, halos kalahati po niyan mga kababayan ay inilaan niya sa kanyang birada sa mga Duterte. Ang kanyang paboritong topic mga kababayan. At dito nga, dahil pagdating sa mga Duterte mga kababayan, kahit sa kaliit-liitang bagay kanya itong papatulan, lalong-lalo na ngayon mga kababayan sa sinabi ni Hanilet Abençania tungkol doon sa nangyari kidnapping mga kababayan, na nagurgur pa yung biktima. In-interview kasi siya ng News 5 ng kababayan eh. At ang sabi ni Hanilet tungkol dito sa kidnapping sa Pilipinas na wow, congratulations Philippines. O eto na. Eto na ang sitwasyon ng ating bansa. May kinidnap, may pinatay na naman. Congratulations, ganyan ang gusto ninyo? Sige, congratulations. Congratulations BBM, sabi ni Hanilet mga kababayan. Hindi natin masisisi mga kababayan si Hanilet eh. Dahil nakaka-relate siya mga kababayan dahil para sa kanila, si PRRD ay kinidnap ng gobyerno mismo ni Ngagba. So ito na ngayon ang resulta mga kababayan. Kung ang gobyerno mismo ay naaakusahan ng kidnapping mga kababayan, lalong lumalakas ang loob nitong mga kidnappers mga kababayan na totoong kidnappers na mangsasalot ng mga ordinaryong mamamayan. Kaya congratulations BBM, yan ang sarcastic na pagkasabi ni Hanilet ha. At ngayon, sa maikling briefing ni Auntie Claire mga kababayan. Ito lang ang clear na hindi clear. Unclear si Auntie Claire. Binanatan niya si Hanilet kasama ang kanyang mga bayarang media ha. Sa tingin natin mayroon na itong kuntsabahan mga kababayan bago pa lang nag-umpisa yung briefing. Ladies and gentlemen, Undersecretary Claire Castro. Tang dararang tacharachang. Galit ata si Madam. Nagdabog pa mga kababayan. Bilisan natin. Maricel Halili, TV5. TV5 na bias mga kababayan. Good morning, Yusek. Ma'am, may we have your reaction about the statement of Hanilet Abençania congratulating the current administration for the situation of kidnapping and killings in the country. There was, I think, a sarcasm in her tone. Nakakalungkot. Wow, nakakalungkot. Tingnan nyo ito mga kababayan ha. Ang issue dito hindi na mapupunta sa kidnapping na talagang issue ng bayan. Magiging issue na ito mga kababayan ni Hanilet. Ganyan sila mag-divert ng mga issue ng bayan. Mababanggit na naman natin ang mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte. Mababanggit na naman natin as if naman hindi mo binabanggit araw-araw. Sa araw-araw mga kababayan, wala itong bukang bibig kundi mga Duterte at mga kaalyado nito. O ngayon mga kababayan, si Hanilet na mismo ang kanyang binira. Hindi po ginagawa. Nakatatawanan? Anong paki mo kung natatawa kami? Wala kang magagawa dahil si Hanilet mga kababayan ay ordinaryong mamamayan. Ginawa bang katatawanan ni Hanilet? Sarcastic na pagkasabi Ang isang ganitong klaseng kung mayroon mang katatawanan na binanggit ni Hanilet dyan ay yung word na BBM. Di ba nagiging joker na si BBM? Kaya kay Miss Hanilet Abençania. Ayan na. Huwag niyo itong gawin na Sino ka? issue. Dahil may buhay po ditong. Bakit hindi gagawin na issue? Na unang-una, ginawa nyo yan sa kanyang asawa. O sa kanyang, hindi pala kasal si PRRD at saka si Hanilet mga kababayan. Sa kanyang boyfriend, common law husband. Bakit hindi yan issue? Kinidnap nyo nga sabi ng mga Duterte. Nakasalalay, may mga buhay na nawala. Anong gusto mo? Manahimik na lang. Totoo naman mga kababayan, mayroon bang na-kidnap? Mayroon. Sa makatuwid, marami. Hindi nga lang ito ang una mga kababayan. Di ba natatandaan nyo yung estudyante? Pinutulan pa nga ng daliri. Huwag niyong gawing issue ito at gawin yung katatawanan ang gobyerno. Kayo ang katatawanan. Sa totoo lang, Claire Castro, etong krimen mga kababayan, hindi kami natatawa dyan. Natatawa kami dito sa namumuno ngayon sa gobyerno. Mga payaso, lalo ka na. At yung amo mo. Hindi natin malaman bakit ganon ang naging attitude ni Miss Hanilet. Ikaw, hindi lang namin malaman kung bakit ganon ang naging attitude mo. Sa halip na i-address mo yung issue na kidnapping, si Hanilet ang pinagmamaktol mo dyan. Parang ikinatutuwa pa ba niya na may mga ganitong sitwasyon sa bansa?
Hindi. Mayroon bang sinabi ni Hanilet dyan, yan ang quote card ni Hanilet, mga kababayan. Mayroon bang sinasabi siyang natutuwa siya? Mahina ka ba sa pag-intindi, Claire Castro? Isa yang batiko sa gobyerno. Although dinadaan lang ni Hanilet, mga kababayan, sa sarcasm. Bugok ka ba? Castro? O sadyang mahina lang ang kukote mo? Hindi ba dapat bilang Pilipino, nagkakaisa tayo? Magkakaisa. Kayo nga ang nagkakanya-kanya dyan. Iniwan nyo ang sambayan ng Pilipino, di ba, mga kababayan? Sama-sama silang babangag muli. Unit team ang unang ang pangako. Tapos sila ang unang sumira sa unit team. Kaya wag mong banggitin ang pagkakaisa, bruhak. Ungas ka. Kung kayo mismo ang unang sumira nito. Upang ang bansa natin ay umangat. Umangat! Baliktarin mo ang angat. Sounds like tanga. Anong pantasya itong mga pinag-iisip ng mga ngagvang ito, mga kababayan, Sa kanila, mga kababayan, grabe, improve na tayo, develop, umangat, babangag na tayong muli. Sama-sama tayong babangong muli. Diyos me, sila lang ang nagsasabi niyan, mga kababayan, taliwas sa sinasabi ng totoong mga tao. Hindi lamang para sa taong bayan, at Wow! para na rin mapakita natin sa buong mundo na ang Pilipinas. Hoy, excuse me. Alam mo ba, Claire Castro, sirang-sira na si BBM sa buong mundo. Lalong-lalo na ngayon na pinakidnap niya, Yan ang term ni Sara Duterte, mga kababayan. Pinakidnap si PRRD ng gobyerno ng Ngagva. Wala nang tiwala ang buong mundo sa Marcos administration na ito. Kaya kung gusto mong makijoin kami sa inyong mag-isa ka, huwag nyo kaming isalis sa kaululan nyo. At ang mga Filipino ay nagkakaisa. Ulul! Huwag silang gumawa ng gulo. Wow, gumagawa ng gulo. Words pa lang yan ni Hanilet, mga kababayan, ha? Apektado na sila. Dahil hindi po yan maganda. Wow, ikaw maganda. As if naman, no, maganda itong kanyang pinagagawa. Soldado ka ng gobyerno. Tax namin. Claire Castro, yung pinapasahod mo. Sino ka para kastiguin si Hanilet sa kanyang sinabi? Pinagbantaan niya si Hanilet, mga kababayan. Huwag mo lang ulitin niyang sabihin, ha? Huwag nila simulan ang gulo sa pamamagitan ng pagbibigay ng ganitong Sinimulan mo na. Dinukot niyo si PRRD. Sinimulan niyo na. mga klaseng remarks o pananalita. Ang Pangulo po at ang administrasyon ay kinukundina ang bawat krimen na Hanggang kundina na lang ba kayo? Kumilos kayo. Alam niyo, Claire Castro, ang problema dyan? Bakit dumarami na rin ang mga krimen ganyan dahil sa paglaganap ng illegal na droga? Ang dami ng bangag. Kaya niyo ba labanan ang illegal na droga kung ang PNP chief mismo nagsasabing hindi lahat ng gumagamit ng droga ay addict? nangyayari sa bansa. Sa katunayan nga po, nagpatalaga na po ang Pangulo, nagkaroon na po ang PNP ng Special Investigation Task Galit na galit? Force para mag-focus po sa kaso na ito. Hindi lang yan na kaso. Mabubuhay pa ba? Clearing ang mga taong iyan. Ang gusto namin ma-prevent totally ang kidnapping, kung hindi man totally, ma-minimize kagaya nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Parang walang, nako. Ni Mr. Anson Ke. At itong si Police General Elmer Ragay, a former director of the Anti-Kidnapping Group, ay na-relieve na po dahil hindi po nasisiyahan sa pagkakataong ito sa kanyang performance. Kahit kung sino pa ang itatalaga nyo dyan, kung hindi talaga marunong andun yan sa pamamahala, mga kababayan. Ang commander-in-chief mismo, bakit hindi yan ang i-relieve ninyo? Yung bossing, mga kababayan nila, ang sabi nga ni dating Pangulong Duterte, lampa, weak, man up. Man up. Sino pa italaga nyo dyan? Hindi yan masusugpo dahil pangkalahatan ang nagiging problema dito, mga kababayan. At ang siyang talagang makakasugpo niyan, mga kababayan, ay ang presidente. Kaya po ang itinalaga ay si Police Colonel David Poklay. Wala pang isang taon yan, mga kababayan. Masisibak na naman siguro yan. Na dati pong Criminal Investigation and Detection Group. Bakit hindi mo talaga si Torre? Bida-bida naman yung si Diwata. Kasama po siya dyan dati. So, makakaasa po Wow! ang taong bayan Makakaasa! Hindi na kami aasa! at ang buong sambayanan na hindi po tutulugan. Wow! Hindi po tutulugan! Tumaas talaga ang nguso, mga kababayan, Na hindi po tutulugan. So, anong gagawin nyo? Anong sabi nga ni Marbil? Yung iba gumagamit para pampataas ang oras? Para hindi makatulog? Ay, nako. Okay lang naman matulog, Claire Castro. Kaysa naman gumamit ng gobyerno ang mga ganitong klaseng sitwasyon. Pananatilihin po natin na magkakaroon ng hustisya
Bibigyan Wow! natin ng hustisya. Sabi ni Boy Remulla, palpak na ang ating justice system dito. Kaya pinadala nila ang mga kababayan si PRRD sa ICC. Ang dapat nabigyan ng hustisya at hindi po natin Wow! hahayaan na mangyaring muli. Sige ha, hindi raw mangyayaring muli mga kababayan. Ilang beses na yung nangyari And then what? Kung mangyari yung muli, mag-resign kayong lahat dyan. Ang naganap sa mga naging biktima ng EJK. Oh, EJK naman pala ito mga kababayan. So kasuhan natin si BBM ng Crimes Against Humanity. Nangyari sa kanyang panahon Di ba? Kaya muli pinapanawagan po natin kay Miss Hanilet Abençania. Si Hanilet na naman ang tinitira. Huwag na po sana mamutawi sa inyong bibig ang mga gintong klaseng pananalita. Who are you? Who are you? Ipapatawag mo naman sa TRICOM. Ordinaryong mamamayan yan si Hanilet kahit pa anong sabihin niya, sasabihin niya, ungas ka. Dahil hindi po rin natin gugustuhin i-congratulate ang dating Pangulong Duterte sa mga nagawa po. Balik na naman kay Duterte mga kababayan. Ang lahat ng ito mga kababayan ay tungkol na naman kay Duterte. JK, dahil po buhay po ang pinag-uusapan. Kasasabi mo nga lang ha, na EJK yung pagpatay doon kay sa nakidnap. EJK rin yan ni Marcos. Under the Marcos administration mga kababayan. Ganyan pa At dito na po, natatapos ang ating briefing sa araw nito. Layas! Layas! Anong masasabi niyo dito mga kababayan na sa maikling press briefing ni Madam, ginugol talaga niya ang kalahati ng kanyang oras sa pagrarant sa mga Duterte, lalong-lalo na kay Madam Hanilet. Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.